Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usi nafsi awalan thumma iyyakum biqawli sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yu'allimu an-nasa al-khair wa yansa nafsahu. Mathalul fatila yudhi'u lin-nas wa yuhriku nafsaha. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Una sa lahat, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain sa lahat ng kanyang gabay at mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, alina samahan niyo ako na tuklasin natin ang payo ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam bilang paalala sa aking sarili at sa inyo na kung saan tayo ay nagpapaabot, nagtuturo ng kabutihan, ngunit hindi natin o nakakaligtaan natin sa ating sarili ang gumawa. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, halintulad ng taong nagpapaabot ng kabutihan o nagtuturo ng kabutihan sa mga tao at nakalimutan niya ang kanyang sarili na gumawa ng kanyang itinuro sa mga tao, kahalintulad ng mitsa ng lampara na kung saan nagbibigay siya ng liwanag sa mga tao. Nagbibigay siya gabay sa mga tao, pero sinusunog niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ang taong nagtuturo ng kabutihan at kanyang kinalimutan ng kanyang sarili na gumawa ng kanyang itinuturo, ay para niya ding sinusunog ang kanyang sarili. Ang hadis na ito ay babala sa atin na kung saan, kung ikaw ay magpapaabot ng Islam sa mga tao o ilalayo mo sila sa kasamaan, ikaw mismo ang gagawa unang-una sa iyong sarili bago magtuturo ka sa iba. Dahil ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtuturo kayo ng kabutihan, nagpapaabot kayo ng kabutihan, ngunit nakalimutan nyo sa iyong sarili ang gumawa nito. Magaling lang kayo magturo, pero wala kayo sa gawa. Afala antum tatluna al-kitab, alam nyo yung batas, alam nyo yung Quran, alam nyo yung hadis, alam nyo ang batas ng Islam. Afala ta'qilun. Ito ay katanungan na panghihina sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ba kayo, sabi niyang, pag-iisip? Marunong lang kayo magsalita, pero wala kayo sa gawa. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat, ya ayyuhalladhina amanu. Ito'y malaking babala sa atin. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O kayong mga mananampalataya, bakit kayo magsasalita lamang na hindi nyo ginagawa ang inyong sinasabi? Kabura maqtan 'inda Allah. Ang maqtan dito ay asyaddu min al-ghadab, ay napaka sakit o napaka kinapuputan at ginagagalitan ng Allah ang mga taong nagsasalita na hindi niya naman ginagawa ang kanyang salita. For example, sabi niyo, huwag kang pumunta sa haram yan, pero ikaw mismo gumagawa ka rin. Ito'y napakalaking kasalanan, mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya itong payo na ito ay fit, napakaganda para sa ating sarili, at turuan natin mismo ang ating sarili at ang mga taong sa paligid natin naway mapulutan natin ang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.